on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease.
I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. Alright, magandang gabi ho. Magandang gabi sa bawat isa sa atin na ngayon ay patuloy na sumusubaybay sa ating palatuntunang ito, Nights of Prayer. Medyo delay tayo ng konti, no? Dito sa akin ay medyo lagi tayong merong interruption. At nawa hanggang interruption lang, wag lang disconnection, okay? Hanggang doon na lang sana para matapos natin ang ating programang ito na sa maiksing panahon sa loob ng isang oras ay magkatipon-tipon tayo. At salamat sa lahat ng mga kasama natin ngayong gabi na patuloy na sumusubaybay sa ating programa na ito. Okay, yung mga bumabati na magandang gabi po sa inyo, Sister LB, Sister Leia, good evening po. Lahat ng mga bumabati ng magandang gabi, of course, bati din ako ng magandang gabi sa inyo lahat. Alright, dito tayo ngayon sa ating palatuntunan na walang ibang dahilan para gawin natin maliban sa pagbibigay ng karangalan at ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kaya po ang ating palatuntunan ito na palaging sumasa inyo mula Lunes hanggang Linggo sa ganap na ikapito hanggang sa ikawalo ng gabi ay walang ibang itinataas maliban sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Walang denomination, walang organization, walang personalidad na itinataas tayo sa ating palatuntunan ito. Ang tanging layunin lang natin ay makapaglingkod tayo sa katawan ni Kristo at maging daluyan ng pagpapala ang ating
programang itong Nights of Prayer. So, alinaw kayo dun sa mga bago nating mga viewers. Maybe this is your first time to join with us and watch this program. This is Night of Prayer. Ako po si Pastor Ding Brimbela, ang senior pastor ng Wisdom of Life Global Family Center. We are located here in GMA Cavite. Kaya purihin ang Panginoon. Ngayong gabi ay ating patuloy na niluluwalhati at pinapasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan. Okay, nagsisimula na naman tayo sa ikalawang araw ng linggong ito. Ngayon ay araw ng Lunes. Sa ibang mga lugar, sa ibang bansa ay ngayon lang sila naglilinggo. Okay, so salamat sa Panginoon. Nauna tayo tumanggap ng pagpapala. Nauna tayong tumatanggap ng kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoon. Alright, so ngayong gabi ay dako tayo sa isang portion ng ating programang ito, ang pagbibigay natin ng special number sa lahat ng ating mga awit na ito na naririnig ay patuloy na ngayon po ay tapos na po yung ating awit pala, no, galing sa Malayang Filipino Music. Hindi ko alam kung meron pa silang mga natitira pang music, ilang po ang na-download ko doon sa internet. At ngayong gabi ay ano na ho ito, kung sino-sino na lang na makuha natin na kung saan yung kanilang awitin ay alam kong makakapagbigay ng tawag doon, blessing, makakapagbigay ng siyempre kahit paano ng mensahe sa buhay natin. Doon pa lang sa awit po ay pinagpala na tayo ng ating Panginoon. Sa awit pa lang ay maramdaman na natin na nangungusap na ang Panginoon. Alright? So inihandog natin ang awit na ito sa lahat po ng ating mga Sunday schoolers. Yan, bati tayo ngayon sa ating mga Sunday school na gabi-gabi ho ay nakikinig at nanonood sa atin. Kaya kailangang batiin. Okay? Baka ako hindi kubuin ng mga batang ire. Joke lang po yung joke. So, ating inihahandog ang awit na ito kay Ivan, JM, Othniel, Caleb, Saishi, Zat, Jaire, Drew, Miggy, CJ, Jared, Matthew, LA, Gavin, Troy, Chick Chick, Kurt, Ken, Honey, Jane, Angel, Angela, Andeng, SM, Chloe, Gwen, Jade, Alea, Hannah, Ezra, Jimiel, Ashley, Nicole, Cheska, Faye, kay Dre, tapos yung pinakabata, si Drew, ang pinakabata natin ay si Dre. Alright, wala pang dry. Alright, so sa awit na nito, nawa ay mapagpala ang bawat isa. Okay, purihin ang Panginoon. At ako yung humihiling sa inyo ngayon, isama niyo po sa panalangin na bagaman merong internet, parang hindi siya nagko-connect ng maigi. Huwag lang pong ma-disconnect. So, isama niyo po sa panalangin na huwag naman sanang ma-disconnect para makapaglingkod ako ng dire-diretso. Alright? So, ito po ang ating handog na tanging bilang. Inihandog natin, of course, kasama ang lahat ng miyembro ng Wisdom of Life, Global Family Center, ang lahat ng ating mga regular viewers, so yung lahat ng ating mga laging kasama sa ating palatuntunan ito. Ang awiting ito ay para sa inyong lahat. Palakpak po natin ang ating mga kamay! Halos malunod na, umihiba ang hangin, pinibig na ako ay itumba, pinalot ng limang langit, pinapos ng liwanag, pagtitiwala ko'y hindi bigyan. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang isip mo ang publikan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto. Pagbukal
Amen. Tuloy ang awit kahit ano ang mangyari, tuloy na tuloy pa din ang awit. Walang makapipigil sa atin para tayo ay umawit sa ating Panginoon. Okay? Salamat sa Diyos sa sa gabi na ito, no? Bagaman uulitin ko uli, isama ninyo sa panalangin, kaninang o kaninang hapon ay tinesting ko pa lamang ang ating internet. Maganda naman. Bakit pagdating ng gabi na, ay biglang parang nawawala. Alright? Biglang parang ganito na nangyayari. Anyway, tuloy lang mo tayo. Alright? So, salamat sa Panginoon. Muli ang awit na yan ay ating inihahandog sa lahat ng ating mga Sunday schoolers. No? Yun na lamang ang isang paraan para sila ay mag-enjoy. Okay? Mag-enjoy sa kanilang ginagawa. Alright? Na pagdalo sa gawain, dito, nanonood sila kay Pastor Ding sa palatuntunan ito. Siguro iba marunong na rin mag-pray, marunong na rin itong mag-ano ng awit ng sa Panginoon. All right. So ulitin ko po ulit, patuloy niyo isama sa panalangin ang ating broadcasting nito because of the internet disconnection or whatsoever. Huwag nating hayaan, isama niyo sa prayer, okay? Ang laki ng delay natin. Okay? Parang mga aabot sa mga 4 to 5 minutes ang delay ko. Yung sinasabi kong ito ay aabutin pa ng 4 to 5 minutes bago dumating sa inyo. Anyway, tuloy lang hindi tayo magpapatalo dyan sa mga yan na interruption sa atin. Okay, so patuloy din natin siyempre na pinapaalala sa ating mga viewers, no? Ano yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi ko matanda. Yan, ito. Yan. Paki-like, paki-share, and follow. Yan. Nandiyan sa taas yan. Tinuturo ko. Yan. Paki-like, share, and follow yung ating programang ito para mas marami po ang makaabot, no? Ang marami ang maabot, mapagpala. Yung ating pong panalangin na ito ay alam ko marami ang napagpapala ng Panginoon. Kaya sige lang, i-share niyo lamang po, i-like, i-share, and follow yung ating programa na ito para yung mga kaibigan ninyo, kung kayo po ay pastor, yung mga miyembro nyo, ay maabot ng ating panalangin ito at sila ay makatanggap ng himala, makatanggap ng pagpapala galing sa ating Panginoon. Alright? So, dako tayo ngayon sa isa pang portion ng ating program ito, yung pagbati natin sa ating mga regular viewers. Alright? Ito yung ating first batch. No, bakit may first batch? Kasi minsan ay hindi naman sabay-sabay na nanonood o dumarating o nakakapasok yung ating mga viewers, yung ating mga televiewers. Hindi sabay-sabay. Kaya ang ginagawa na lang natin, binabati natin sila dito na kung sino lang po yung mauna. Alright, so ito ngayon ang ating mga mabibilis na nakapasok at mabibilis yung kanilang mga connection. Alright, so we would like to appreciate and acknowledge these persons who are always watching and joining with us in our program. Joel Rada, Pastor Joseph Osariemen, Pastor Eddie Gualvez, Bernie Gatchelian, Pastor Jed Rajawali from Indonesia, Emi Ilagan Jen, Eric Deogracias, Daisy Basierto, Sister Linda Sullivan Hamadi from USA, Lolit Luna Roni Katindig, Marisa Riamulio, Luz Novi Redima, Luz Brimbuela, Lea Rusini, Lorenzo Lechuga, Hanilin Cabal, alright. Bishop Eloy Cabillan, LB Herulaga, from Taiwan, Precious Pearl Ray, pumusta na, Pastora? Hindi ko lang alam kung kung ito yung first time mo or yung mga nakalipas na araw ay naka-join ka. Anyway, thank you and I really appreciate your coming and joining with us in our program. Alberto Alticin, Ruth Bundok, Rebecca Calimpon, Melissa Hernandez, Honorio Flores, Estela Maris Laron, Corazon de la Rosa, Lilitrisa Fernandez, and Victor Bardissimo. Kaninang maga ay late ang dating ng Kuya Victor, no? Kaya hindi ko na naisama sa prayer. And also Bernabe. Magandang gabi sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon na sa gabing ito ay magkakasama na naman tayo gabi ng pagpapala ng Panginoon. Alright. Hindi pa rin kayo naging special number dyan, no? Malayo na narating ko dito.
Alright, dako tayo ngayon sa isang part and portion ng ating program ito, yung pagto-quote natin ng mga magagandang mga salita, mga pagtuturo, mga verses, or maybe some illustrations, stories na may kaugnayan sa prayer. Alright? So ito ngayon ang ating first na babasahin. And this one is coming from E. Schuyler English. Okay, yan yung pinagkuhanan natin, galing sa kanya yan. Okay? Ang role ko lang mga kaibigan, mga kapatid, no? Habang pag ito'y binasa ko, ipinapaliwanag ko lang unang konti para mas lalong maging klarado sa atin. Alright? Itong mga binabasa natin, na sabi niya, prayer is more than asking things from God. It is an exercise in the worship of God, to extol His name and to offer thanks for all His. The child of God is assured that in prayer, he is approaching a throne of grace, not a throne of judgment. Oh, yun ang maganda, no? Na dapat maging assure tayo. Yung panatag ka sa iyong kalooban, na pag pumasok ka sa panalangin, ang pinapasok mo ay trono ng biyaya, hindi trono ng paghatol. The Christian enters the divine presence in the name of Christ. If he prays under the control of the Holy Spirit, he will offer petitions within the will of his heavenly Father. Prayer should be made in faith and with thanksgiving. The prayer that Christ taught his disciples, known as the Lord's Prayer, is a model to guide his followers concerning proper principles and goals of prayer. Right? So, salamat dyan sa paalala niya na ang panalangin ay hindi lamang yung talagang totally hingi ng hingi sa Diyos. Ito yung sabi niya, it is an exercise in the worship of God. Yung parang natin, pagsasanay natin, kaya yung mga calisthenics, o yung mga ehersisyo ng pagsamba natin sa Diyos para itaas ang kanyang pangalan at maghandog sa kanya ng pagpapasalamat sa lahat ng kanyang mga ginagawa sa atin. So lumalabas ang prayer is not more on asking God, but somehow it leads us to offer thanksgiving. Yung bang pagpasok mo sa trono niya, pagpasok natin sa kanyang doon sa kanyang presensya, hindi agad hihingi. Okay, hindi agad hihingi sa Panginoon. Hindi agad magsasabi ng Panginoon, pahingi naman, hindi yun. Walang pinag-iwan niya sa sa mga magulang natin, di ba? Pag halimbawa, may kailangan ka sa nanay mo, sa tatay mo, maglalambing ka siyempre muna, mga yan, ay, bango-bango muna, kahit amoy lupa ka na, yung mga ganon. Nay, ang ganda ng ngiti mo kahit wala ka ng ipin. Yung bang, hindi ka agad hihingi. Kailangan mauto mo na ng konti. Pero ang Diyos, hindi naman natin inuuto. Ang ibig ko sabihin, wag naman yung pagdating mo sa bahay ninyo, makita mo tatay mo, tay, pahingin pera, kailangan ko yan. Ay, anak mo ko, ibigay mo sa akin lahat ng kailangan ko. Hindi ko gano'n. Okay, ganun din siguro sa Diyos, no? Kailangan lumapit tayo ng alam mo tayo, salamat talaga, ikaw naging tatay ko. Bait-bait mo talaga, pahingin pera. Di ba? Yung mga anak ko, ganyan yung mga anak ko, si Jonathan, si Joseph. Ganyan silang maglambing. Tay, pogi mo ngayon Sabi ko, alam ko na yan. Tagal ko nang alam yan Sabi niya, pera. Ito na lang uuwi. Wala nang masabi. Ganun din po sa prayer, mga minamahal. Pag tayo ay lumapit sa Panginoon, yung lumalapit tayo dun sa kanyang throne, excited tayo. Tulad ngayong gabi, hindi naman kayo excited na makapakinig sa panalangin o maisama kayo sa panalangin. Maganda po yun. Pero alam nyo, mas magandang ma-build up yung ating relationship sa Panginoon. Okay? Kaya nga, dito ay, sabi ni English, pag tayo nanalangin under the control of the Holy Spirit, okay, He will offer petitions within the will of His Heavenly Father. Okay? Yun ang sabi niya. Parang, lumalabas ito, mananalangin tayo na at talagang ang magbibigay sa atin ng control, ang magbibigay sa atin ng sasabihin sa atin ay yung banal na espiritu. At yung sinabi natin yun ang mismong kalooban ng Panginoon para sa atin. Alright? Okay, dito tayo sa number 2. Number 2 tayo. Pangalawa. Alright. Sabi ni Eusebius, ito maganda yung kanyang, although ito may part ito ng church history, may part ito ng church history. Sabi niya, he records the testimony of Hegesippus,
that James used to enter alone into the temple and be found kneeling and praying for forgiveness for the people. So dito lumalabas na si James, James ito, yung isa sa sumulat ng aklat sa Bible. Parang nagpapatotoo siya dito mula kay Hegesippus na si James ay nakikita niyang pumapasok mag-isa sa templo at nandoon na nakaluhod at nananalangin para sa kapatawaran ng mga tao. Kaya sabi dito, so that his knees grew hard like a camel's because of his constant worship of God, kneeling and asking forgiveness for the people. So from his excessive righteousness, he was called, ano yan? Hindi ko na ilagay, no? The just. Tinawag siyang matuwid. Yun ang naging nickname or pet name na binigay kay James. Kasi nga daw, doon sa kwento ng church history, galing sa testimony ni Hegesippus. Okay? Hindi na natin inabot siya, matagal na yan, no? Dahil sabi niya, ang tuhod daw ni James ay tumigas katulad nung yung sa camel, no? Siguro yung nasa balugbog na ganun. Okay? Siguro ganun ang sinasabi niya. Because of his constant worship of God. Okay? Yun. Kaya masarap na maintindihan natin na even doon sa church history pagkatapos na ng mga Bible stories, pagkatapos ng New Testament church, and even the church history nagkukwento na yung mga unang mga mananampalataya ay talagang na-establish yung kanilang prayer life. Alright? Now, let's go to number 3. Ito, medyo maganda-ganda ito. Natawa ko nung ito ay kinokopya ko. Galing ito kay Tony Evans. Okay, sabi niya, for many of us, prayer is like the national anthem before a football game. It gets the game started, but simply has no connection with what happening on the field. It's a courtesy. Tama naman, di ba? Totoo nga naman yun. Hindi lang naman football game kasi American context, no? Football ang kanilang national game. Okay? Yun, sabi niya, hindi naman related ano bang kaugnayan nga naman ng flag ceremony o ng national anthem sa sa football, maging sa boxing, di ba? Pagkatapos manalo ang isang boksingero, nag-champion siya, ay pinapatugtog yung national anthem ng isang boksingero kung saan siya pinanganak, yung kanilang national flag pinapatugtog yan. And all the people will stand to give respect to that anthem. Diba? Kaya nga dito sa Pilipinas, meron akong nabalitaan na nahuli ng pulis. Hinuli ng pulis siya kasi during the time na they are watching a movie at pinatugtog ang national anthem, ay hindi sila tumayo. Hinuli sila because of disrespect. Okay, ganun din yan, no? Ganun din yan, paalala sa atin. Ang prayer ay paggalang yan sa Diyos. Bakit magiging paggalang? Isipin nga natin na ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin, pagkain, protection, basta lahat ng bagay. If you are a Bible-believing person, you believe in the inerrancy of the Bible, you believe in the inspiration of the Scripture, yan. Maniniwala ka. Okay? Now, alam nyo, kahit walang Bible, pwedeng patunayan na meron talagang totoong Diyos. You cannot deny that there is really God. No, even without using the Bible. Paano yun? Ganito gawin natin. Let us go to the mountain. Let us go to yung mga tribal people. No, walang nagsishare ng word of God sa kanila. Walang nagbabasa. Let's say for example, walang nagbabasa ng Bible. Yung totally talagang nomads, no? Pansinin niyo po yung mga yan, they are worshiping something. They are worshiping maybe a tree, maybe because lagi nilang nakikita yung buwan o lagi nilang nakikita yung araw. O, ginagawa nilang araw, ay ginagawa nilang Diyos yung araw. Ginagawa nilang Diyos yung buwan. Bakit? Kasi there is a cry inside. Parang
alam ng tao na merong pang mas mataas kaysa sa kanya. Other than him or other than those stronger than their tribe or yung kanilang grupo. Other than that, alam nila parang merong conviction, may conscience na nagsasabing merong Diyos. Kaya alam nyo, yung mga nagsasabing walang Diyos, hindi nila pwedeng patunayan yun. Kasi kaya lang nila sinasabi yun kasi nilalabanan nila yung sinasabi ng kanilang konsensya. Kaya sa English na malalim, they have an adamant heart. Okay, yung very strong-willed na kaisipan na, walang Diyos. Pero, sa bandang huli, alam nyo, tatawag yan sa Diyos. Sabi niya, Diyos ko po, tulungan mo ko. Eh di, ganoon din. Sa bandang huli, lalapit ka din sa Diyos. Alright? So, ito paalala sa atin, no? Ang panalangin ay paggalang sa Diyos. Kaya nga, di ba, pag ako'y mananalangin, ang hinihiling ko sa inyo, huwag tayong manalangin na para bang habang nagpe-pray ako, kung ano-ano ginagawa ninyo dyan. Pag nag-pray na ako, ang kininahon natin yun na kasama natin ang Panginoon. Ang Diyos ay nasa tabi natin or ang Diyos ay dumadaloy sa ating mga lugar kung saan tayo nandoon. Yun ang isang respeto pag mayroong ipinagpe-pray. O subukan nun ninyo habang ipinagpe-pray kayo, kain kayo ng kain. Okay, kain lang. Pinagpipray ka sa karamdaman mo. Panginoon, dinadalangin ko ang kapatid nito sa kanyang karamdaman. Okay, ang karamdaman niya ay, malakas siyang kumain. O kahit anong lakas ng kain mo, lakas mong kumain, pag ipagpipray ka, siyempre, mananahimik ka ng konti. Ganun din niya, mga minamahal. Okay? Walang koneksyon ang national anthem sa kung ano man mga sport activity. And yet, pinapatugtog yan because of courtesy, because of respeto. Alright? Ganun din tayong ngayong gabing ito. Okay? Kaya pag nag-pray tayo uulitin ko ulit, kung pag nag-pray tayo, lagyan natin ng respeto ang ating mga ginagawa. Alright. So, I hope that nakapagpaalala yan ng konti. So, sa lahat ng bumabati ng magandang gabi po sa inyong lahat. Alright. Good evening din. Ate Cora. Alright. Sino pa ba mga nandito? Janet. Okay. So, let's pray also. Sige, sasama natin yun. Bipin natin yun. Alright. Bago tayo mag-pray at mag-quote ako ng konti about prayer, dito tayo sa second batch. Second batch. Alright. Kasi yung iba ay hindi naman okay. At nga ba ako nandito pa? Lipat nga. Ulitin ko ulit Yan, like and share, follow. Okay, ano ba yan? Hindi ko ma-perfect yan. Yan, like, share, and follow. Okay, para itong program natin na ito ay, kasi pag marami nagsishare, marami ang naaabot ng ating prayer. Alright, let's go and move dito sa ating second batch na kasama natin sa ating palatuntunan ito. These are the people who are qualified to receive all the blessings prepared by God tonight. Alright? So, Janet Sorera, LV Tatel, Lani Brembuela, Brother Eddie Remolio. Parang natuwa ko dun nakita kita. Palakpak kaya natin ng Panginoon doon. Bakit may special mention ng palakpak kay Brother Eddie? Isa pa. Sana narinig. Kasi siyempre, nami-miss ka na namin Hindi ko nakita yung ng buhok mo nandyan din po si Betty Ramos Resco. Magandang gabi po, Nay. Magandang gabi. Si Bishop Dong Martin. Nako mga kapatid. Nami-miss na natin ng IT. Gigi Basierto and family. Siyempre nakasama Kuya Willie. Magandang gabi Pakaway. Diyan. Ano yan? Mayroong pangit ang dating, no? Okay, bati na lang. Yan. Si Pedro Bongkay, kumusta na kuya? Okay. Sana makadalaw uli ako dyan sa Bicol. Si Pastor Reginaldo Birch. Alright, welcome mo kumusta na kayo dyan sa Aremica? No, biro dyan pag nasa Amerika, tawag Aremica. How are you, my brother? Yan. Of course, we have here Pastor Faith Aguebor from Japan. Konnichiwa! Di ba? Am I right? Ganki desu ka. Yung mga konting word.
Japanese one na alam ko. Also, we have here Evangeline Santos. Okay, baka may maligaw? Meron pa ba? Wala na? Okay, habol natin, habol para mabati natin. Alright, so ito pa yung mga kasama sa second batch natin. Oh, si Julian Briones, kumusta na dyan? Ang grupo nyo, ha? Siguro handa na naman kayo matulog, no? Magandang gabi, kaway si Pastor. Kaway kay Dre, kay Drew, at kay Jade. At si Jesusita sa Lily. Ayan. Alright, so, magpe-pray na tayo, but before we pray, no, quote lang tayo ng talata. I hope and I pray, no, dun sa mga verses na kino-quote ko sa inyo ay nakakatulong ng konti. No, nakakabigay sa atin ng paalala. Yung maganda yung word na yun. Okay? So, ito yung verse natin ngayon na tutunghayan o bubuksan. Medyo familiar na verse sa New Testament. Ito yung laging kino-quote, no? Lalo na pag prayer. Kasi maganda yung laman niya. Now, basahin natin sa Amplified Version, Ephesians chapter 3, verse 20. Ephesians chapter 3, verse 20.